Praise God. Di ba napakapalad po natin na yung isipan ng Diyos ay maunawaan natin. Ang nakalulungkot lamang po ay ang tao kasi mayroong laman. At ang laman ay nagsasawa, ang laman ay may limitasyon. Kaya kung ating pag-aaralan ay kailangan i-overcome natin itong ating, kasi nga ito po yung nagsasawa, napapagod. Ito po ay subjected sa oras, kasi ito may hangganan at may limitasyon. Sakop po ito ng oras. Pero mapapansin niyo yung ating isipan, hindi. At may mga pagkakataon, sabi nga, ang humihina at umiidad lamang, at ako, naniniwala ako, ito'y tatanggapin ninyo. Ang humihina at umiidad lamang itong ating katawan. Tama po ba? Pero yung isipan, hindi yan umiidad. Hindi yan sakop ng oras. Lalo na pag naunawaan natin na ang pinakalayunin ng Diyos sa ating espiritu ay buhay na walang hanggan. Yan. Kaya sa bagong tipan, ito po ay nakapokus sa espiritu. Na yung espiritu ay hindi sakop ng oras, hindi sakop ng panahon. Kung bakit po ang nilinaw ng salita ng Diyos na ang bagong tipan ay espiritual, kasi ang espiritu hindi nabubulok. Ang espiritu ay hindi nasisira, lalo na kapag ito'y nakakonect sa Panginoon, pag ito'y may fellowship sa Diyos. Kapag ito'y hindi hiwalay sa Diyos, ito po ay hindi makukurap, hindi mabubulok, hindi masisira. At ito po ay hindi tatanda. Amen? Yun ang kaibahan na kung bakit ang pag-ibig ng Diyos ay espiritual at hindi ito pag-ibig na sinasabi ng pag-ibig ng tao, Pileos, Eros, at saka makikita natin, iba po yung pag-ibig ng Diyos, iba yung pag-ibig ng tao. Yung pag-ibig ng tao, natatapos po yan. Yung pag-ibig ng tao, natatapos yan eh. Kaya nga, sa paksa natin, para wag kang madaya, ay kailangan pumunta ka sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, pinaksa natin nung nakaraan yung Daniel 9:24 na napakaganda na inihula, end of transgression, end of sin, tapos reconciliation, and then yung everlasting righteousness, di ba? Sabi doon sa ating mga pinag-aralan. Nakita natin na naganap ito sa pamamagitan lang ng krus. Kaya ang pinakabida talaga ng buong Bible ay walang iba kung hindi yung krus ng Kalbaryo. Bagaman ito po ay parang pangkaraniwan na sa lahat, halos lahat ng mga simbahan ay may sign of the cross. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang importante dito ay kung naiintindihan natin at maliwanag sa ating isipan yung krus. Kaya nga, ang sabi ng 2 Corinthians 4:3-4, whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not. So alam naman natin na ang mga Pariseo, yung mga priests, mga religious leaders that time, sila yung nag-reject, sila yung kalaban ng krus, kalaban ni Kristo. Sila yung mga anti-Christ, laban kay Kristo, para yung mga tao na lumalapit na sana ay pipigilan pa nila at bubulagin at sasabihin at ginawa nila ang lahat ng kaparaanan para huwag magliwanag yung ebanghelyo sa isipan nila. Kaya sabi doon, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Alam niyo po yung liwanag na inihula sa Isaiah na sinasabi na una sa bansang Israel na darating ang ilaw, ang liwanag, at magliliwanag sa kanila, should shine unto them. Hindi po yan yung liwanag na gaya ng ilaw na ating nakikita. Hindi po ito yung liwanag na noong araw ay nagiging ilustrasyon na ang Diyos ay liwanag na hindi makatingin at hindi nakakasilaw sa ilustrasyon ng tao. Hindi po. Ang liwanag ay nakapokus doon sa magliliwanag sa isipan. Napakalaking pagkakaiba yung ating nakagis ng mga interpretasyon kaysa sa katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos. Kapag naunawaan mo, napakahalaga ng understanding. Kaya nga, ito yung kagandahan kung gagayahin natin yung Berean Church, di ba? Yung Acts
17:11, these were more noble than those in Thessalonica. Naging marangal daw itong mga taga-Berea kaysa mga taga-Thessalonica. Bakit? In that they received the word with all readiness of mind. Buong tiyaga at sila'y masikap. Anong ginagawa nila? And search the scriptures. How? Paano nila sinesearch ang scripture? Daily, araw-araw. Kung tunay nga daw yung mga bagay na itinuturo sa kanila ng mga apostol, ng mga mangangaral. So ito yung importante. Ikaw mismo, hindi ka basta sunod-sunuran sa mga nangangaral. Kung hindi, para matiyak mo sa iyong sarili at magliwanag sa iyong isipan ng katotohanan, ay ikaw mismo ang nagbabasa ng kasulatan. Sinesearch, sinasaliksik, whether those things were so. Diba? Yan po yung Berean Church. Hindi tayo makurap. Diba? Ang topic nga natin, dahil ngayon ang issue ay korupsyon. Alam nyo, ang isipan kasi nakukurap. Kung ang laman dito sa physical ay nakukurap, yung spiritual ay posible ding makurap. At ang gumagawa nga ng korupsyon ay yung nasa nagtuturo kung ililigaw ka. Kaya nga, sabi nga ni Jesus, sa panahon nila, ng mga first century believers, di ba? Kung paano daw ang isang taga-akay ay bulag, kapag daw ang isang taga-akay ay bulag, so, yung taga-akay, yun po ay yun yung nangangaral. Yun daw inaakay, ano mangyayari? Kapwa sila mahuhulog sa bangin. Imbis na mailagay sa kaligtasan, sa tamang lugar, ilalagay ka sa kapahamakan. Di ba napakaselan? Kung bakit importante ngayon ay hindi ka na dadala at natatangay ng agos kung ano yung uso, kung ano yung parang sasama ka dahil doon ay masaya. At ang gagamitin mo yung senses mo na parang okay yung maganda yung kanilang samahan, masaya, may unity. 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Yeah. Tingnan niyo, for this is good and acceptable in the sight, sa paningin ng Diyos, in the sight of God our Savior. Ito ang mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Na ano raw yung mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos? Na siya ang may ibig. Ito yung gusto ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Siya ang may ibig na ang lahat ay, ng mga tao ay mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Hindi po totoo na ang Diyos ay may pinipili lamang. Kung sa Bible, meron siyang elected. Ano yung pinili? Yung pinili, yung talagang nanampalataya. Pero ang totoo lang, ang puso at isipan ng Diyos, siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Alam nyo, last Wednesday, nag-uusap nga po kami. Sa age na to, 65 na po ako, dumating yung na ang talagang pinaka-ultimatum na kaligayahan ko sa ngayon, dahil sa Bible ay yung sana itong buong pinagkatiwala sa atin ng Diyos na mga mananampalataya ay talagang maligtas. Pastor, bakit hindi ba kami ligtas? Hindi ko sinasabing hindi ligtas. Kaya lang, ang Diyos ang nakakaalam kung talagang ikaw ay nakapasok sa kanyang, sa body of Christ, sa iglesia. Sapagkat ang pamantayan ng Diyos ay yung kanyang salita, John 14:23. If a man loves me, he will keep my words. Diba? He will keep my words. At anong nangyayari? And my Father will love him. And we will come unto him. So yung Holy Spirit, sasayo. Ikaw ay yung born in the Spirit. And make our abode with him. At ikaw nga, yung church. Ikaw nga ay bahagi ng church kasi ang church ay tahanan ni Kristo. At doon pumasok yung tunay na sabat, yung rest. Kasi ang pamamahinga ng Diyos ay siya'y nananahan sa kanyang tahanan, sa kanyang iglesia. Tayo ang iglesia, tayo ang body of Christ, tayo rin yung templo ni Kristo. Kaya siya'y namahinga at tayo ay naandun sa kanya. So, ayun yung pamantayan. If a man love me, he will keep my words. Hindi po pwede yung kino-confess mo lang na ikaw ay ligtas. Hindi po pwede yung marami nagko-confess na siya ay ligtas, pero baka nadaya ka, baka ikaw ay nasa korupsyon. Dahil pamantayan nga is faith cometh by hearing and hearing by the word
of Christ. Ang pananampalataya talaga ay hindi yung sinasabi mo lang na tinanggap ko si Jesus. At ang pagtanggap kay Jesus ay sabi ng 1 Corinthians 15, from verse 1, ngayon ipinapatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received. So ang tinatanggap ng isang naligtas ay ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi yung si Kristo lang. Marami kasing ganon. Kaya may danger, although hindi tayo mahatol na pag merong isang tao na, let's say, nagkasakit at pagtapos ay nagdidelirio ay pinasusunod mo sa panalangin na tinanggap mo para tanggapin si Jesus. Hindi tayo mahatol doon. Kaya lang dito, maliwanag ang salita ng Diyos ang nagpapakita na ang isang ligtas ay yung ipinangaral na ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo ay tinanggap, which also you have received and wherein you stand. At ito'y kanyang tinanggap at tinatayuan. At kaya sabi ng verse 2, na sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Alino po niyan. Hindi po ako may salta niyan. Ang nagsasabi niya ay salita ng Diyos. Which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you. Unless, meron palang paniniwalang nagiging walang kabuluhan. Ayaw natin na yung ating pananampalataya walang kabuluhan. Alam niyo yung gospel, ito yung pag-ibig ng Diyos. Agape love. Ayaw ni Pablo na yung pananampalataya na uuwi sa walang saysay. Yung nagsusumikap ka rin lamang na maniwala sa Diyos walang panang-saysay. Yung nagbibigay ka ng panahon, oras, yung sakripisyo mo nawawala ng kabuluhan. Tingnan niyo ito. 1 Corinthians chapter 13. Pwede pala na ang pag-ibig hindi totoo. Kaya nga, nakurap, nadaya ka. Yung benefits hindi napunta sa'yo. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. 2, verse 2. At kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula, ang dami ngayon ng huhula, tama daw yung hula ni yung nangyari sa Cebu, inihula yan ni ganito. Tapos may lumabas na namang isang ministro, kung bata pa to na, totoo daw yung inihula niya na mangyayari sa Pilipinas, ganito. Kaya maraming tao natatakot. Dahil nakikita nila, totoo yung sinasabi. Pero meron pa lang pwedeng kaloob ng panghuhula, pero wala talaga rin pag-ibig. Sabi dito, kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, itong pananampalataya na ito, fake ito Kasi ang genuine faith, sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. Alam niyo ba ang talagang hula? Itong Bible, ito yung mga prophecy, mga hula ito. Pero yung hula ng mangyayari sa mundong ito, pwedeng mangyari. Totoo. Pero marami na aakit sa ganon. Pero dadaling ka, hanggang dito lang yun sa lupa. Ang daming manghuhula. Kaya sabi doon, magkaroon naman siya ng pananampalataya na napalipat ko ang mga bundok. Datapat wala akong pag-ibig. Ay, isipin ninyo yun. Pero kung walang pag-ibig, ito yun Kung hindi totoo ang pag-ibig, kung hindi agape, kung hindi pag-ibig lang ng tao, pag-ibig lamang sa lupang ito, sabi doon, ay wala akong kabuluhan. Diba ang linaw niyan? And lalo na yung verse 3. Diba? Yung verse 2, kaloob ng panghuhula, kaalaman, mahusay sa mga filosofiya, karunungan ng lupang ito, at meron silang pananampalataya na tutulungan ka na manampalataya ka sa sarili mo. Meron mga sayings na ganyan Believe in yourself. Meron kang potensyal na wala sa iba. Magagandang mga kasabihan. Diba? Para bigyan ka ng positibo. Pero kung hanggang aspeto lamang sa lupang ito, hanggang dito lang yon ang pakinabang. And then sabi ng verse 3, kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik, ito na napakatulungin. Matulungin, may pag-ibig sa kapwa, kawang gawa. Yan. Kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, yung kanyang tinatangkilik, ibebenta niya, ipakakain sa mga dukha. Pwede nilang gawin yon. Lalo na pag kami nakuha sa blood control. Kaya-kayang magbigay ng malaki, di ba? Sabi diyan, upang ipakain sa mga dukha. At kung ibigay ko ang aking katawan, lalo na to, bayan ito. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa kaligtasan ng iba.
upang sunugin. Datapwat ang problema, wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin ang Diyos. Nakinabang lang sa iyo, kapwa mo tao, sikat ka, bayani ka, di ka malilimutan, pupurihin ka, nadakilain. Wala namang masama po doon, no, na tumulong. Pero alam nyo, ang relihiyon, ang turo ng relihiyon ganito, maging mabait ka sa iyong kapwa, maging matulungin, pupunta ka na sa langit. Hindi po. Malinaw ang sinasabi ng Bible, ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang ipinangaral na Ebanghelyo. Amen. Malinaw po ba yun? Di ba napakapalad natin? Kasi dapat ang unahin nating pag-ibig sa Diyos bago yung sa tao. Kaya lang nalilimutan ng tao na siya hindi isang, ang kanyang pagkatao ay hindi physical lang at hindi para lamang sa lupang ito. Unang-una, nilikha ang tao dapat para sa Diyos. Di ba sabi ng Romans 14:7, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Di ba? Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo ay nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo ay nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo ay sa Panginoon. So ito yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Pag naunawaan natin at tinanggap natin ito yung katotohanan. Kaya alam nyo, sabi ko, habang tumatagal, habang ikaw ay lumalago sa pananampalataya, at naliliwanagan ang dahilan kung bakit ka nabubuhay, nauunawaan mo na hindi ka nabuhay dahil parang putok ka sa buho, o aksidente ka, kahit yung mga magulang mo, hindi din sila ang may ibig. Ha? Nagmahalan lang sila, pero yung buhay na yan, sa Diyos pa rin yan ang galing, Diyos ang may ibig, kaya ikaw ang nabuhay. Diba? At ang sabi nga ng science, diba? Marami daw cells lumabas, pero ang iisa lamang ang dapat na mabuo. Kaya winner ka pag ikaw ay nabuhay. Niloob ng Diyos na ikaw ay isilang. Maaaring hindi ka perfect sa physical, diba? Maaaring hindi ka ganun kataas ang iyong IQ, pero pantay-pantay sa Diyos ang lahat. Binigyan ka ng buhay para ang layunin ng Diyos makita mo, maunawaan mo. Kaya napakapalad ng isang tao na nagliwanag ang kaisipan ng Diyos. Kaya doon pala sinasabi, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. At doon tayo dapat mag-mature. Doon sa pagkaunawa na yon na hindi ka nabubuhay sa sarili mo. At ang napakaganda nito, pag tinanggap mo yung katotohanan na yon, Diyos ang may hawak ng buhay mo. Hindi mo kailangan ng anting-anting. Anong araw napahilig ako sa anting-anting para protection. Hindi mo kailangan ng anumang bagay na para ikaw ay ingatan. Pag ibinigay mo at naunawaan mo ang katotohanan na ibig ng Diyos, at napakapalad natin na natuklasan natin ang pag-iisip ng Diyos at nababasa natin sa Kanyang salita dahil magliliwanag yan sa iyong isipan, bakit ka nabubuhay? Para ba maging maganda lang ang buhay mo sa lupang ito? Hindi. Kahit na tayo ay may kanya-kanyang mga kapintasan, lahat naman merong katangian, lahat meron. Pero ang pinakamaganda, naunawaan natin na tayo ay mayroon dalawang pagkatao. Isang taong panlabas, physical, na ang physical na ito ay para lamang dito sa lupa. At isang taong panloob, yung ating inward man, yung ating espiritu, na ang pinaka-factor nito yung ating isipan. So makikita ninyo, mauunawaan natin yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 13, na kung wala kang pag-ibig ng Diyos, natin natuklasan ng pag-ibig ng Diyos sa Kanyang salita. Kasi ito, itinuro na to, halos lahat ng simbahan makikitaan mo ng krus Pero hindi ipinapaliwanag yung kagandahan ng krus. Ang krus, sa simbahan, para maniwala ka lang na mayroong Diyos at namatay si Kristo sa krus. Pero yung kaunawaan, yung sinasabi nung 2 Corinthians 4, verse 4, ano sabi doon? Lest the light of the glorious gospel of Christ should shine unto them. Yung liwanag ng gospel ni Kristo dapat magliwanag. Saan? Saan magliliwanag? Sa ating isipan. Ang ibig sabihin, nauunawaan natin yung mga benepisyo na tinamo natin dito sa krus na ang iniligtas sa atin, di ba sabi nung 1 Corinthians 15, ligtas kayo kung inyong tinanggap at
tinatayuan at matyagaan yung pinananampalatayanan para huwag mawalan ng kabuluhan yung ating pananampalataya. Yun lang naman ang pinaka-importante doon na yung ating pananampalataya, yung time na ating ibinibigay sa pag-aaral at sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pagsimba ay hindi nawawalan ng saysay. Kasi kung mawawalan to ng kabuluhan, ay di, yun ang malungkot na bahagi sa ating buhay. And even yung mga sakripisyo, yung pagbibigay mo, yung pagsuporta mo, yung pagtulong mo na ginagawa ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Kasi isipin niyo yung sinabi ng 1 Corinthians chapter 13. Sabi doon yung kanyang tinatangkilik, ipamigay sa mahihirap. Pagkatapos, yung kanyang sarili sinunog para ibinigay yung kanyang buhay. Pagkatapos, kung walang pag-ibig, tandaan niyo, ito yan. Kung hindi ka nakurap sa pag-ibig na isinier sa iyo, at kung ikaw naman ay nagsasaliksik, at inuunawa mo talaga at inaalam, makikinabang ka. Hindi yung mawawalan ng saysay at mawawalan ng kabuluhan, yung sakripisyo. Di ba yun yung malungkot? Humahayo ka, nangangaral ka, ang problema pa, naging taga-akay ka pa ng marami sa kalikuan, sa kamalian. Di ba napakahalaga na maunawaan natin yung nakalulugod sa Diyos. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na tagapagligtas. Yun yung, sabi ko nga, nung araw marami ako nararinggan na malaman ko lamang yung, magsalita lamang ang Diyos kung ano yung pagagawa niya sa akin. Nako, gagawin ko yun. Merong ganun no? Na pag daw nalaman niya kung ano yung ipapagawa ng Diyos sa kanya, napakapalad ko, gagawin ko yun. Mantakin mo, ang Diyos magsasalita sa akin kung ano yung gusto niyang gawin ko. Ganun kasi ang tao very yung parang pag nagsalita ang Diyos sa kanya is 1 in a million. Pero salamat sa Diyos, bagaman ito ay hindi masyadong unawa ng marami, na nagsasalita na talaga ang Diyos. At ito nga ay nasa Biblia, nasa kasulatan. Kagaya nito, nilinaw ng 2 Timothy 2:3-4, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na tagapagligtas, na na siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Wala siyang sinisino, wala siyang tinatangi. Hindi totoo yung pinili lang at may parang sa plano niya, ito, ayoko nito, kontrabida to, ito, bida sa akin ito. Ang tao kasi, sa pamantayang karunungan ng tao, meron siyang meron siyang pinipili. Na sa pakiramdam niya, ito gusto ko. Para sa akin, ito ang gusto ko. Di ba? Ang Diyos, lahat. Sabi diyan, siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Ang problema na nga lamang sa tao ay kung talagang desidido siya na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, wala namang ibang daan Wala namang ibang paraan Tama din, wala nang ibang daan kasi si Jesus ay salita. Ako ang daan, sabi ni Jesus. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Diba? No one can come unto the Father except by me. Si Jesus ay salita. Siya yung capital W. At ang dala-dala niya ay Spirit. Siya yung capital W. At yung lumalabas sa kanyang bibig, small W na Spirit. At ang basihan natin dyan ay yung John 6:63. It is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. Wala nga pakinabang ang laman Nung nilinaw niya na, kasi maraming sumusunod sa kanya, ang pakinabang gusto sa physical Nagpakain kasi siya ng libo-libo. After nung magpakain siya ng libo-libo, nagmultiply siya ng tinapay at isda, ang daming sumunod sa kanya. Pero nilinaw niya, nasabi niya, it is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. The flesh profited nothing. Ang laman, walang pakinabang. Yung salita niya, hindi nakapokus sa laman The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So dito magiging maliwanag sa atin ang kanyang, kasing ipinapangaral, yung kanyang gagawing katubusan, pagbibuild ng kingdom, which is eternal, spiritual, hindi narito sa lupa. Luke 17:20, ang kaharian ng Diyos ay hindi nakikitang naririto o naririyan. Ang kaharian ng Diyos, nasa loob ninyo. Diba? Nung tinanong siya ng mga Pariseo, kailan mo ibabalik ang kaharian? Sagot niya, the kingdom of God cometh not with observation. And then sabi ng verse 21, ang kaharian ng Diyos ay, sabi diyan, na sinasabi nyo narito o naririyan, sapagkat
ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Sa inward man, sa ating espiritu. Ngayon, iniligtas tayo ng ebanghelyo saan? Sa kamatayan. At ang kamatayan ay hindi physical. Ito po ay spiritual death. So alam naman natin na sa pag-aaral natin ng Gospel of Christ, sa pagtuturo ni Pablo, yung sa Romans chapter 7, masterin niyo po yun. Kaya ako sinasabi pong masterin ninyo, unang-una ikaw ang makikinabang, pangalawa, magagawa natin ang nakalulugod sa Diyos. Kung merong mga nagsasabi na, magsalita lamang sa akin ng Diyos kasi gusto ko siyang bigyan ng lugod. Totoo ba na talagang gusto nating bigyan ng lugod ang Diyos? Siya ay Diyos ng tagapagligtas. Siya ang may ibig ng lahat ng tao ay maligtas. Yun ang mabuti at nakalulugod sa Kanya. Kapag naunawaan ng isang mananampalataya, talaga ang kaharian ng Diyos ay espiritual at ang iniligtas niya ay ang ating espiritu, ay binuhay niya mula sa kamatayan. Dati patay ang ating espiritu. Mula kay Adam, naghari ang kamatayan. Romans chapter 5, naghari ang kamatayan. After the fall of Adam, lahat ng espiritu ng tao ay patay. Kaya ang Bible mula sa Old Testament ay nagpapahayag na mangyayari yung pag-asang resurrection. Yung resurrection of the dead ay hindi nakapokus lamang sa physical, kung hindi nakapokus yon sa spiritual dahil nga bumagsak ang tao sa kasalanan. At makikita natin na ang bumubuhay lamang ay yung Panginoong Jesus at yung Kanyang salita. Dahil before the foundation of the earth, pinag-aralan natin, ito na yung itinalaga ng Diyos para ang tao ay maging banal at walang dungis. Ang isang tao ay maging banal at walang dungis at maranasan ang pagkukupkop sa pag-ibig. Basahin nga uli natin yon. Ephesians chapter 1, 4-5. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo ay maging mga banal, mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, before Him in love. At yun yung sinasabi ng Korinto, na kung wala kang pag-ibig, kahit anong kabutihan ang gawin mo, kahit anong sakripisyo ang gawin mo, kahit meron kang kaloob ng panghuhula, kaalaman, at meron kang malakas na pananampalataya, ibang pananampalataya po kasi yun eh. Alam natin, meron mga tao na nagiging powerful, meron silang pananampalataya. Pero kung wala kang pag-ibig na itinakda na ng Diyos mula pa ng likhain ng mundo, wala kang kambuluhan. Bakit? Hindi mo nakuha yung Kanyang layunin. Then sabi ng verse 5, na tayo ay tinalaga niya noong una pa sa pagkukup-kup na tulad sa mga anak, adoption, di ba? Having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Yun. So yun yung napakaganda at maliwanag na mauunawaan natin na pinaka-ultimatum na blessing ng Diyos sa buhay ng isang tao. Ngayon, kung mag-share ka, paano yung magiging pananaw mo? Kaya yung sineshare ko po nung last Wednesday na iisa na yung kaligayahan ko ngayon na pinakamataas na kaligayahan na nakikita ko. Unang-una sa aking pamilya. Sabi ko, sana lahat ng aking mga anak magliwanag ang kagandahang ito, mahalin nila ang salita ng Diyos. Pangalawa, sa ipinagkatiwala sa akin ng Diyos na mga mananampalataya ay talagang maakay ko sa kagandahan ng pag-ibig na ginawa niya sa mga bata. Nasabi ko nga noon sabi ko, yung aking mga apo, siguro ang mga maganda ipapayo ko, magbasa na kayo na magbasa ng Bible, o kaya gawin natin na, sige, pag nabasa mo ang Bible, bigyan kita ng reward, kaunting maliit na reward, para maingganyo ba sila na kahit paano, habang bata pa, magiging common na sa kanya yan, salita ng Diyos. And sa kids ministry, ay maipaunawa natin na hindi na yung kagaya nung araw na pagtuturo. Ang sikat ay yung mga Bible character. Father Abraham, si David. Diba? No, ang magiging papaunawa natin ay yung kaligtasang ginawa ni Jesus at merong buhay na walang hanggan. Ang ipaunawa natin sa kanila ay maganda sa langit. Napakaganda ng langit. Para lumaki sila na yung appetite, hindi dito yung kaligayahan lamang ang hahangarin. Magiging lumalaki sila na maliwanag sa kanilang isipan na
may langit na mas maganda. Diba? Although, kailangan maging matagumpay sa lupang ito, kasi ito yung naging pagkukulang ng nakita kong marami na simbahan. Laging nakatuon ang salita ng Diyos sa pangangailangan pisikal, sa ganda ng buhay sa lupang ito. Pag may problema ka, tutulugin ka ng Diyos. Pag ikaw ay may kalungkutan, paliligayahin ka ng Diyos. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi masama. Kasi sabi ko nga, kung sa kagandahan din lamang na pamumuhay, talo tayo ng Japan. Palagi kong ilustrasyon yung Japan. Napakalinis at napakaganda ng buhay at teknolohiya. Pero marami sa kanila, atheist, hindi naniniwala. At ang pinaniniwalaan nila, science. Pero sabi ko nga, kung ang isang tao talagang magaling sa science, matutuklasan niya, mayroong isang lumikha. Maganda nga ang science eh. Kasi pag nag-aaral ka, hindi pwedeng wala. Kasi yung theory yung, if there is an effect, there is a cause. Parang yung relo, pag tinignan mo yung relo, mayroong malaking kamay, mayroong sumunod na maliit at mayroong pinakamaliit, pero mayroong design yun. Yung gumawa noon ay para malaman yung oras. Yung malaking kamay ay para sa segundo, yung sumunod na maliit ay para sa minuto, at yung pinakamaliit ay para sa oras. So, nagbigay yan ng oras kasi may nag-design, merong gumawa. Kung ang tao talaga, ang mga scientist ay matatalino at mahuhusay, pag tinignan mo lang ang sarili mo, di ba? Tingnan mo to, kung tayo putok sa buho, hindi magiging ganito kahit paano itsura mo. Yung normal na kamay ng tao, karamihan normal ang kamay ng tao, hindi pantay-pantayan. Pero may purpose yan, di ba? Pag yan ay kumuha ng isang bagay, may kuko, may purpose din yan. So sa bawat bahagi, yung pag ikaw ay kakain, bakit magkakasama ang bibig, ilong, mata? Di ba? Para wag masira ang tiyan mo, amuyin mo muna. Tingnan mo, baka may amag na. Amuyin mo, baka mamaya iba na amoy niyan. Malimit mangyari sa atin yan. Parang sarap kainin. Tapos, parang hampok na to. Di ba? Sino nagde-determine nun? Yung pangamoy. So, makikita mo, kahit paano itsura ng ilong natin, may matangos, may pango, may kung ano man. Ang mahalaga, may pangamoy ka. So, makikita mo, may layunin. Hindi pwedeng walang gumawa. So, ibig sabihin, may nag-design. Kung ang mga scientists, makikita niyo yung pag-aaral nila ng mga bagay-bagay sa lupang ito, hindi pwedeng walang lumikha. Amen? Diba? Doon pa lang, ginigising na yung isipan, binigyan tayo ng isipan para maunawaan natin na hindi pwedeng walang may lumikha. May nag-design. Kasi kung ang ulo mo nandun sa baba, ang hirap nun. Kung ang mata mo at ilong ay ang gulo, walang nag-design. Pero may nag-design. Kahit nga sa mga hayop, makikita mo, may gumawa niyan. Amen? So, ibig sabihin, napakapalad natin dahil tayo, step by step, kung na meron tayong relihiyon, nagbabasa tayo ng Bible, pero ngayon, nakita natin, dapat magbabasa tayo ng lubusan, nagsasaliksik, at inuunawa ng gusto, hanggang sa nakarating tayo ng sabi ng 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. Para tayo maging kalugod-lugod sa Diyos, katanggap-tanggap sa Kanya, tayo'y nag-aaral, rightly dividing the word of truth. Diba? Naunawaan natin yung sino nagsasalita, kanino ito naka-address, anong panahon. Napaka-importante niyan. Para tayo, yung hindi tayo na-out of context. And pinaka-importante, yung sinasabi ng 1 Corinthians 2:13, comparing spiritual things with spiritual. The Bible interpret itself. Diba? Hindi sa aral ng tao. Para tayo wag madalas at matangay sa aral ng tao. Kaya, ano yung layunin? Bakit tayo nag-aaral? Tayo makikinabang nun para wag tayong makurap. Kasi, pag kurap ang isipan, may posibilidad, nagmamanifest pa rin doon yung death. Ephesians 4:18. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. Tingnan natin, kuhanin natin yung tatlong salita dyan. Understanding darkened. Ibig sabihin, walang nauunawaan. Pag sinabing darkened, alam niyo yung darkened, yan ay sumisimbolo na rin sa death. Yung darkness and death, magkasama yan, magkakombine yan. At pagka
ang understanding ay, nasa inyong understanding, nasa isipan. Mga kapatid, ang pinaka-factor ng espiritu ng tao, yung mind, yung isipan. Okay, tingnan natin. Tsaka yung word na ignorance that is in them. Ano yung ignorance? Kamangmangan, walang alam. Kaya ang understanding ay darkened. Ano sumunod? Because of the blindness of their heart. Hindi naman literal na bulag yan eh. Ibig sabihin, pag sinabing blindness of their heart, kasama na yung isipan, talagang patay. So saan natin madidistinguish na ang espiritu ng isang tao ay patay? Walang alam, walang liwanag, walang unawa. Ano ba ang nakapaloob sa mind? Di ba, nanggaling tayo sa 4:3-4. Whom the God of this world had blinded the mind. Yun daw mga religious leaders that time, ang bumulag ng isipan. So, ano sumunod? Ang taong spiritually dead, ito raw yung taong mga bulag ang isipan. Ito yung nagpapakita kung ano yung state, kalalagayan ng isipan ng isang tao. Kasi yung isipan, yan ang pinaka-spiritual part ng isang tao. Yung isip. Huwag niyong kakalimutan ito. Bakit? Kasi ito yung tumatanggap ng word, yung isip natin. Ang salita ng Diyos, ang ayon sa pag-aaral naman, kung tawagin po ay logos. Salita. Nababasa mo, napapakinggan mo. Pero hanggat hindi ito tinatanggap ng isipan or pinaniniwalaan, hanggat hindi ito naiintindihan at pinaniniwalaan, mananatili itong walang buhay. Ito po ay wala pang buhay, lifeless. Once po na ang salita o logos ay tinanggap ng isipan, naniwala, di ba? Naunawaan at naniwala, dyan po yan matatawag na rema. Ano yung rema? May buhay. So yung salita ng Diyos, yung Bible, na record, yung mga sinabi ni Jesus, hanggat hindi tinatanggap ng mga Hudyo in that time, patay po yun. Walang buhay. Pero pag tinanggap ng isang isipan, naunawaan, naniwala, doon siya nagkakaroon ng buhay. So yung death, ang tanong dito, kamusta yung isipan ng isang tao? Kaya yung isang nag-share, naintindihan ko ngayon, na ang focus ng isang nag-share, dapat yung isipan magbago. Ang totoong transformation, kaya tama sabi ng Ephesians chapter 4, verse 23. And be renewed in the spirit of your mind. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things pass away. Tanong, yung daw na kay Kristo, bago nang nilalang. Ano yung bago nilalang sa kanya? Yung kanyang isipan. Kaya makikita natin dito, pinaka-communication ng Diyos sa isang tao ay nasa kanyang isipan. Diba? Hindi sa laman, not in the flesh. Ang communication ng Diyos, o ulitin ko, sa isip mo, sa isip ko, sa isip natin lahat. Kaya sabi dyan nagko-communicate ang Diyos kasi the flesh is against the spiritual things. Di ba pinag-aralan natin nung last Sunday, Romans yun eh, na at saka sa Galatians, na ang laman laban sa espiritu. At ang espiritu laban sa laman. Kaya dapat maging matalino tayo. Hindi masama ang laman sa aspetong pang-pisikal, pero be wise. Na kapag lagi mong pinagbibigyan ay ang laman mo, dalawang pagkatao ka. Kung talagang ikaw ay born again, dalawa na pagkatao mo kasi nabuhay na yung iyong espiritu. At ang sabi ng Bible, sabi ng Ephesians chapter 4, tingnan natin, verse 11, ito dapat ang mangyari. Diba? Kung bakit ang Diyos, sabi ng verse 11, ay naglagay ng mga mentor, mga leader, sabi dyan, mga teacher, anong sabi ng verse 12? Ito yung purpose. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body. Diba? 13. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Okay. Kung ang physical ay dapat magkaroon ng improvement, development, how much more yung ating spiritual? Diba? Kaya sinabi ko kanina, be wise. Baka mamaya ang naiingatan natin yung ating kalusugan pang physical lamang. Wala masama. Baka ang napuprovidean lang lagi natin na pangangailangan na yung ating physical lamang. At napapabayaan natin yung mas mahalaga, which is yung ating espiritu, yung ating
panloob, na dapat yan ay lumago sa pagkakilala kung bakit mayroong mga mentor na nilagay sa loob ng simbahan, sa iglesia, ay para for the perfecting of the saints. Para sa paglaki ng kanyang katawang espiritual. Kung ang physical ay nai-improve, nadi-develop, lalong-lalo na yung ating espiritu, yung ating espiritual. Tuloy natin. Hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya, ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat. May hanggan Merong hanggang dapat maabot hanggang sa buong sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Anong purpose? Sabi ng verse 14, upang tayo'y huwag maging mga bata pa. Dapat umalis ka sa pagkabata na napapahapay dito at doon na dinadala sa magkabit-kabila ng lahat ng hangin ng aral. Kasi ang daming aral. Baka mamaya sabi mo, ligtas din yun. Parehas din yun. Tama din sila. Hindi. Para kang bata noon, napapahapay ka sa magkabi-kabila. Ang dapat, meron kang ini-stand na alam mo na totoo. Kaya sabi diyan, nasa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, kasi may daya na aral at katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Di ba, napinag-aral natin noong last Sunday, sabi doon, kung merong mga aral sa inyo, sa Galatians yun chapter 1 verse 6, na ibang ebanghelyo, di ba, matakwil siya. Marvel that you are soon removed from Him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Merong nangaral daw ng ibang ebanghelyo. Ano sabi ng verse 7? Which is not another, but there be some that trouble you, that would pervert the gospel of Christ. Pinasama yung ebanghelyo. Dapat, pag sinabing ebanghelyo, tapos na ang kasalanan, wala ng transgression, reconciliation, at saka everlasting righteousness. Yung inward man mo, secured na yon, delivered na yon from the power of darkness. Merong mga simbahan, tuloy pa rin ang deliverance. Pero mag-aaralan mo, yung tunay na bisa ng ebanghelyo, wala na sa kadiliman. Delivered na sa kapangyarihan ng kadiliman. Tapos na yung mga gawa ng kaaway. Kasi delivered na and had translated us into the kingdom of His dear Son. At nandun na tayo sa kanyang kaharian. Nasa new heaven and new earth na. Sipin mo yan. Hindi natin naunawaan anong araw. Tapos may bisa pa ba ang kasalanan? Na kapag merong isang bago natulog ay nakainom daw. Pagkatapos binangungot, hindi na nakapagsisi. Naku, mapapahamak siya. So, ako naman, naniniwala naman ako na ang isang talagang na-born again at nagmamatured, hindi na para manatili sa pag-stay doon sa mga hindi magagandang bagay. Although, hindi naman tayo mahatol kung sakaling may dala ng mga circumstansya ay mayroong mga pangyayari. Pero talagang siya born again, secured na siya. Amen. Kaya kung ibang ebanghelyo ang mapapakinggan mo, delikado. Nakurap ka. So yun po yung napakagandang bagay na maunawaan natin sa buhay sa lupang ito. Kaya yung talagang spiritual death, it's all in the mind. Nasa isipan yun. Kapag walang liwanag ang ebanghelyo, kaya ang isang tanong nga dyan is, kamusta yung isipan ng isang tao? Sinasabing born again. Kasi ang mind, dyan nakapaloob yung words, understanding, yung pagkaunawa, yung mga salita. Dito yun nakapaloob sa isipan. Diba? Yung imagination, yung kanyang pananampalataya, pinaniniwalaan, yung mga ideas, yung mga prinsipyo, andito yan sa isipan. Ganyan ka-powerful yung mind ng isang tao. Kaya ako, naniniwala din ako na talagang ang pinaka-factor ng ating espiritu, yung ating isipan. At dito, ang daan ng pagtanggap ng salita ng Diyos. So walang ibang bahagi ng tao na naglalaman ng spiritual nature kung hindi yung mind. Amen po ba? Yung ating isipan. Kaya yun ang tanong. Sa isang sinasabing siya born again. We must be careful kung ano ang laman ng isipan natin. Kung bakit dapat tayo ay magkaroon ng constant, pag sinabing constant receiving, tuloy-tuloy na pagtanggap ng salita ng Diyos. Okay, balik na naman ako sa Acts 17:11. Paano sila nagsasaliksik ng salita ng Diyos? Araw-araw. Okay, kamusta na po yung ating Bible reading? Huwag sanang mahawa tayo sa tinasabing
ningas kugon. Mag-uumpisa pagkatapos maya-maya mamamatay na. Nag-apoy sandali, maya-maya'y patay. Bakit? Dami kong ginawa, dami kong intindihin. Wow! Alam niyo, nakalulugod sa Diyos, yung pinapahalagahan natin ng kanyang salita. Napakapalad natin Napakapalad natin na naunawaan natin yung liwanag ng salita ng Diyos. At yan ang dapat magkaroon ng mataas na authority sa buhay natin. Diyan tayo nag-base ng kung ano yung paniniwala natin. Salita ng Diyos, wala nang iba. Diba? So, magkaroon tayo ng constant receiving the Word of God. Tingnan niyo yung 2 Corinthians 4:16. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagaman ang aming pagkataong labas, ayan na yun, ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob, yung ating isipan yun, yung ating inward man, ay nababago, renewed day by day. Araw-araw po ba? Amen. Day by day. Araw-araw. Okay. Tapos ano sabi ng verse 18? While we look not on the things which are seen. Hindi tayo tumitingin sa mga bagay na nakikita. But at the things which are not seen. Yung hindi nakikita, salita ng Diyos. Mga bagay na espiritual. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Kahit pa ulit-ulitin ko po ito, para lamang magising yung ating isipan sa katotohanan, kailangan makumbisi tayo araw-araw ng ating buhay. Napakaganda ng buhay sa langit. Amen? Mas maganda po dun sa magagandang lugar dito. Wala masama, mag-enjoy tayo sa lupang ito. Pero wag mong ipagpapalit yung ganda ng langit. Hindi mo nakikita pero pinaniniwala ka. Kasi yan yung pinaka-final, ultimatum blessing ng Diyos para sa atin. Amen? Pag nakarating ka sa isang lugar na maganda, gusto mo i-share. Alam niyo, ang ganda doon. Punta kayo, ang ganda roon. Naku, magre-relax ka. Malilimutan mo lahat ng problema mo. Lalo na ang langit. Amen? O ulitin ko. Yung iyak ng ating puso, yung ating mga anak, yung ating mga maliliit na bata, andito na rin lamang tayo. Sinimulan na rin lang natin ito at nakita natin napakaganda at napakaliwanag. I-treasure na natin ito. Ilaban na natin ito. Bakit? Kasi yung hindi pa na-encounter ng ibang tao, na-encounter na natin. Amen? Yes. Hindi nga lamang nakikita. Pero sabi ng Bible, doon lagi tayo pumokus. Sa sinabi ng pangako ng Diyos, bakit siya namatay? Isipin ninyo, bago palikain ng lahat, ito na yung isipan niya. Ito na yung pinakapangarap niya sa atin. At napakapalad natin, napakadaming tao sa lupang ito. Hindi tayo nagmamayabang. Totoo nga yan. Para tayong yagit dito Hindi tayo masyadong popular. Pero ganito ang kaharian ng Diyos. Ikaw at ang Diyos ang nag-uusap. Hindi tayo nakabase doon sa sasabihin ng ibang mga tao. Kung tayo ipupurihin ng ibang tao. Nakabase tayo doon sa sinasabi ng 2 Timothy 2:3-4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na tagapagligtas. Na ano? Na siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Amen?